Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Raquel, 37 anyos at meron ng 2 anak. Hindi ko tunay na pangalan ang ginagamit ko ngayon dahil ayokong masaktan lalo na ang mga anak ko kapag nalaman nila ang totoo. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa pagod, pag-iisa, at sa maling pag-ibig na hindi ko inakalang hahantong dito. Halos 8 taon na rin nasa abroad si Mike, ang asawa ko. Sa 8 taon na iyon, 1 beses pa lang siyang umuwi. Dapat siguro, noong nakaramdam na ako ng kakaiba, doon pa lang nagtaka na ako. Pero tanga nga ako sa pag-ibig. O baka naman ayoko lang tanggapin ang nalaman kong katotohanan na may pamilya na palang iba sa abroad ang mister ko. Opo, Miss Kay. Hindi ko alam kung paano humantong ang relasyong naming dalawa sa ganun. Maayos naman lahat. Ang padala niya ay sapat para sa amin. Minsan sinasabi niya na nag-iipon siya para sa negosyo kung sakali na umuwi na siya ng bansa. Hindi ko naman nakalain na mas marami pa pala siyang anak sa kinakasama niyang Pinay na OFW din kesa sa akin. At nung malaman ko yun, doon naman ako nagkaroon ng interes sa kanyang ama. At doon, nagkaroon kaming dalawa ng relasyon. At ito po ang confession na ibabahagi ko sa inyong channel ngayon, Miss Kay. Nung umalis si Mike papuntang abroad, hindi ko na lamang babanggitin kung saan. Akala ko 2 taon lang kaming magtsatsaga. Ang sabi niya, tiisin muna natin para sa future ng mga bata. At naniwala ko noon. Sino ba namang asawa ang hindi aasa na muling makukumpleto ang pamilya pagdating ng panahon? Ayos na sana sa umpisa. 1, 2, 3 taon, hanggang umabot ng 4 na taon. Pero habang patagal ng patagal, parang unti-unting nababawasan ang presensya niya sa buhay namin. Paunti ng paunti ang tawag, paiba-iba ang oras. At minsan, pag tinatanong ko siya kung bakit wala siyang reply, lagi niyang sagot ang, "Pagod lang ako, Hana. Huwag ka nang magtampo. Para sa inyo naman ang ginagawa ko eh." Kaya naman ako, tiis lang. Palaging nagtitiis. Dahil wala si Mike, ang tatay niya, si Tatay Ruben, 59 anyos. Ang nakasama naming mag-iina sa bahay. Siya ang tumutulong sa akin sa mga araw-araw na buhay. Minsan siyang nag-aasikaso sa mga bata kapag may pasok ako. Siya ang nagmamaneho kapag may emergency. At siya ang kasakasama namin tuwing may mga sakuna. Katulad na lamang tuwing may bagyo. Siya ang lahat. Kung tutuusin, siya ang tumayong padre di pamilya namin mula nang mawala ang anak niya sa bahay. Tahimik lamang siyang matanda. Matagal nang nag-iisa. Single dad. Hindi madaldal, hindi makwento. Pero ramdam mo yung pagiging malasakit niya. Minsan nga, sa kanya pa ako naglalabas ng sama ng loob kaysa sa asawa ko. Simula nung hindi na siya tumatawag ng 1 buong linggo, doon na ako kinabahan. Nagsimula na rin yung mga bigla siyang nawawala sa chat. Kapag nagvi-video call kami, laging nasa sasakyan, nasa CR, nasa labas. Basta hindi kami nag-video call na nasa kama siya, na nasa kwarto niya siya. Hindi ko man inaamin pero ramdam ko na may tinatago na ang asawa ko. 1 beses, habang naglilinis ako ng sala, biglang nagsalita si Ruben. "Kumusta na kayo ng anak ko? Bihira ako na yatang marinig na magkausap kayong dalawa." Napahinto ako. Palagi kong busy si Mike eh. Sagot ko naman. Tumingin siya sa akin. Diretso sa aking mga mata. "Raquel,
Ang lalaki kapag mahal ang pamilya, gumagawa ng paraan para makausap. Hindi dinadahilan ng pagod. Parang may tumusok na karayom sa dibdib ko, pero hinayaan ko lang. Ayoko pa noong maniwala. Ayokong isipin na may iba ang asawa ko, na may babae siya roon. At dumating na yung araw na hindi ko akalaing hahampas ng tuluyan sa buhay ko. Nalaman ko na ang asawa ko ay may kinakasama na ring Pinay sa abroad. At ang mas masakit, may 3 na silang anak. Tama, 3 ho ang anak nila at 2 naman ang sa akin. Parang gumuho yung buong mundo ko noon. Parang hinampas yung ulo ko ng sobrang bigat. Nanginginig yung kamay ko, yung buong katawan ko. 3 anak. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Nung mga oras na yon, hindi ko alam paano tatayo. Hindi ko alam paano hihinga. Umiiyak na pala ako nang hindi ko nalalaman. Ang dami kong gustong itanong, pero wala akong lakas ng loob. Paglingon ko, nakita kong nakatanaw si Ruben mula sa pinto ng kusina. Anong nangyari? Bakit? Tanong niya. Hindi ko siya masagot. Tumulo na lang ang luha ko at napaupo ako sa may sofa. Lumapit siya. Hindi nang himasok. Hindi siya nang usisa. Umupo lamang siya sa tabi ko. Hindi ako tinanong kung bakit. Basta nandun lang siya. At doon ako tuluyang bumigay. Ilang taon na pala niya kaming niloloko. Hikbi ko. Dahan-dahan niyang ginulo yung buhok ko na para bang bata. Kung totoo man yan, Raquel, hindi mo kasalanan. Wala kang pagkukulang. Hindi ko siya kakampihan dahil anak ko siya. Matagal ko nang nararamdaman to. Ayoko lamang pangunahan ka. Napatingin ako sa kanya. At doon, ramdam na ramdam ko ang pagkawasak ko. Simula nung araw na yon, naging mas maalaga si Ruben. Kapag umuwi ako galing trabaho, may nakahanda ng ulam. Kapag nakikita niya ng malungkot ako, kakausapin niya ako. Halos ilang buwan ako na parang zombie. Buhay pero patay. Hindi ko sinasabi sa asawa ko na alam ko na lahat. Hindi ko magawa. Pero sinabi ko sa kanya na kailangan niyang lakihan ang padala niya dahil kinakapos na ang mga bata. Pumayag naman siya, walang angal. Buwan ang lumipas. Pakiramdam ko, unti-unti na rin akong nabubuo. Unti-unti ko na rin natatanggap ang lahat. Yung pagkatao kong durog na durog, ay unti-unting naghihilom, nabubuo sa tulong ng biyanan ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula, kung kailan nagbago ang tingin ko kay Ruben, kung kailan naging iba ang presensya niya sa loob ng bahay. Pero simula nung malaman ko ang katotohanan tungkol kay Mike, na may pamilya na siya abroad, parang lahat ng haligi ng mundo ko ay nagiba. At sa gitna ng pagkaguho, si Ruben ang sumalo sa lahat ng bigat na hindi ko na kayang buhatin. Hindi ko akalaing aabot kami sa puntong yon. Kung sisimulan ko man ang kwento, simple lang. 1 taon matapos kong malaman na may ibang pamilya pala ang asawa ko, doon unti-unting gumuhit sa buhay ko ang isang bagay na hindi ko pinagplanuhan. Ang pagkakadikit ng puso ko sa kanyang ama, kay Ruben. Naghilom ang mga sugat ko dahil sa presensya niya. Kung sinira ako ng anak niya, ang ama naman ang dahan-dahang bumuo ulit sa akin bilang babae. Hindi ko hinanap, hindi ko rin hiningi pero nangyari. Birthday niya noon, hindi naman malaking selebrasyon ang naganap. Simpleng handa ang pangsalo-salo lang kasama ang mga bata. Konting pansit, mga pritong manok at maliit na cake na binili ko para sa matanda. Masaya ang mga bata. Simpleng tawanan. Siya, tahimik lamang na nakangiti. Pero halata mo ang kasiyahan
nakasama niya kami. Pagkatapos na maghapunan, nakatulog ang mga bata. Ako naman ay nagligpit ng kusina. Tahimik ang kabahayan. At ilang sandali pa, lumapit siya at nagsimulang tumulong sa akin. Raquel, sabi niya habang pinupunasan ng mesa. Salamat sa pagluluto. Ilang birthday ko nang lumipas. Tumatanda na rin talaga ako. Sabi niya. Napangiti ako. Hindi ka pa pwedeng mamatay, alam mo yan. Ikaw lang ang kasama namin dito. Ikaw ang sandigan naming mag-iina. Napahinto siya sa pagbunas. Parang may bigat sa salita ko na pareho naming naramdaman. Alam mo naman ang anak mo. Dagdag ko pa, hindi na umuwi. May ibang pamilya. Buti na nga lang at malaking pinapadala. Nakakapag-ipon ako. Malaking tulong yun. Tumaas ang kilay niya. Raquel, ako nang humihingi ng kapatawaran sa ginawa niya. Hindi ko alam paano ka binuhat ng ilang taong puro pagdududa at sakit. Hindi ako nakapagsalita agad. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Yung tingin na hindi ko naman nagagawa dati. Alam mo, tanong ko bigla. Hindi ko alam kung bakit. Pero bakit nga ba hindi kayo nag-asawa ulit? Malakas pa naman kayo nun. Gwapo din kahit may edad na. Nagulat siya tsaka tumawa ng marahan. Naku Raquel, binubola mo na naman ako. Umaling ako. Nakangiti. Aba, hindi ko kita binubola. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Pero nung lumapit siya ng kaunti para kunin yung basang-basahan sa gilid ko, nagtama yung kamay naming dalawa. Hindi naman dapat ako kabahan, pero kinabahan ako. At habang pinapanood ko siyang nag-aayos ng mga plato, parang may kumirot sa dibdib ko. Hindi to yung pakiramdam na bawal agad, kundi yung pakiramdam na may tao sa harap ko na nakikita ako. Hindi lang bilang ina, hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang babae. Matagal ko nang hindi nararamdaman yon. Ang init, yung pagkauhaw na hindi na naibibigay sa akin ng asawa kong si Mike. Ruben, tawag ko. Alam kong hindi mo kasalanan ang ginawa ng anak mo. Pero alam mo ba, huminga ako ng malalim. Ikaw yung nagpanumbalik ng tiwala ko sa sarili ko. Alam mo ba ikaw yung bumuo ulit sa akin? Tumingin siya. Matagal. Para bang may hinihintay siyang sasabihin ko pa. At sa hindi ko maintindihan na dahilan, naging napakainit ng tingin niyang yun. Raquel, may nahon niyang sabi. Huwag mo malitin yung sarili mo. Malakas kang babae. Swerte ang mga bata sa'yo. At swerte si Mike sa'yo. Dahil kung ibang babae lang yan, sinira na niya ang kanyang asawa sa kanyang mga anak. Pero ikaw, hindi mo sinira si Mike sa mga bata. Wala kang sinabing masama sa mga bata tungkol sa kanilang ama, tungkol sa ginawa ng kanilang ama. Dahil ayoko silang masaktan. Tapos umiling ako. Pero hindi totoong malakas ako. Hindi. Dahil kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko tatayo. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, lumapit ako ng kaunti sa kanya. Hindi ko alam kung kabaliwan ba yun o katotohanan lang na lumabas sa pagkakataong hindi ko kontrolado. Ramdam na ramdam ko ang tibok ng dibdib ko. At doon, nang matapat kami sa isa't isa, wala nang salita. Hindi ko alam kung ako ang unang kumilos o kung matagal na niya ring hinihintay. Pero ako ang unang humalik. Hindi mabilis at hindi rin mapusok. Halik na punong-puno ng pag-aalinlangan, tapos unti-unting naging totoo. Halik na parang tanong kung pwede ba? Tama ba to? At halik na sinagot niya ng dahan-dahang paghawak sa aking pisngi na may paggalang at may pag-unawa. Raquel, bulong niya.
Sigurado ka ba? Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang magsinungaling. Oo, mali. Delikado. Pero nung mga sandaling yon, Miss Kay, nakaramdam ako na buhay muli. Ang init, ang pagkauhaw. At siya lang ang dahilan nun. Dahan-dahan niya akong inalalayan habang papunta kami sa kwarto. Hindi ko alam kung ilang minutong katahimikan ang lumipas bago kami makarating sa pintong yon. Sa kwartong matagal ko nang hindi tinutuluyan na may kasama. Kwartong puno ng luha at paghihintay sa isang asawang hindi nababalik. Doon may nangyari sa aming dalawa. Pagkapasok namin, hindi kami nagmadali. Hindi rin kami nagpakawala ng anumang bagay na bawal. Humawak lang siya sa kamay ko na para bang kinikilatis muna kung dapat pa bang ituloy yun. Raquel, kung ayaw mo, gusto ko, sagot ko. Huwag mo muna akong iwan ngayon. Doon ko nakita sa mukha niya yung pagkalito. Yung alam na bawal pero mas nangingibabaw yung pag-aalala. Yung alam na mali pero ayaw niya akong masaktan ulit. Lumapit siya at niyakap ako. Marahang pagyakap. At doon, sa gabing yon, kung ano man ang nangyari, ay hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa dalawang pusong parehong wasak at parehong naghahanap ng dahilan para mabuhay ulit. Kinabukasan parang wala lang. Nagkape ako, siya naman nagwalis sa labas. Wala sa tingin namin ang pagtataksil, wala sa kilos namin ang kahihiyan. Ang meron lang sa amin ay kasunduan na hindi kailanman pinag-usapan. Lihim ang naging relasyon naming dalawa. Lihim na hindi pwedeng malaman ng kahit sino, lalong-lalo na ng mga bata. Lihim na hindi namin pinagsisisihan, pero tinatago naming pareho. Hindi namin nilalantad, hindi dahil wala kaming pagmamahal sa isa't isa, kundi dahil bawal ang pagmamahal na nangyayari sa amin. Pagkatapos ng gabing yun sa kaarawan niya, para bang may pintong nabuksan sa pagitan naming dalawa. Hindi kami nag-usap tungkol sa naganap. Wala kaming binanggit, walang usap tayo, walang tanong kung ano pa kami. Pero sa kilos, sa bawat tinginan at sa bawat paglalapit, malinaw na malinaw ang relasyon namin. Palagi na may nangyayari sa aming dalawa. Hindi lantaran, hindi mahalata ng kahit na sino. Pero sa bawat pagkakataon na nag-iisa kami sa bahay, natural na lang na magkalapit at magkahawakan at magkayakap kaming dalawa. May mga gabing nasa sala kami, nag-aayos ng assignment ng mga bata. Pero kapag nakatulog na sila, para kaming dalawang taong parehong nakahanap ng pahinga sa isa't isa. Hindi ko na maalala kung ilang buwan kaming ganito. Basta ang alam ko lang, naging parte na siya ng mga gabi ko. At sa araw-araw na paggising ko, siya yung unang naririnig ko. Ang nakakatakot ay kung gaano na siya naging normal. Kung paano kami naging komportable. Kung paano ko hindi namamalayan na nagiging mahalaga na siya sa akin. Higit pa sa asawa ko. Yung paglagay niya ng pagkain sa plato ko, yung pag-abot niya ng tuwalya pag bagong paligo ako, yung pagtawag niya sa akin kapag nalilate ako ng uwi. Sa bawat small gesture, unti-unti, tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya. Isang hapon, habang naglalaba ako noon, lumapit si Ruben sa labas. Raquel, dala-dala nito ang cellphone ko. May tumatawag, si Mike yata. Parang bigla akong nanlamig. Kinuha ko ang phone at agad sinagot. Han, may hinang boses ni Mike. Kumusta kayo dyan? Ayos naman kami. Sagot ko ng diretso. Ikaw, ayos ka lang ba? Pagod ka ba? Medyo. Marami kasing ginagawa sa trabaho. Sagot ko. Hindi ko kayang sabihin ang totoo. Hindi ko pa kaya. Narinig ko si Mike na huminga ng malalim. Kumusta ang mga bata?
Si Papa, nakakapagpadala naman ako ng... Mike, putol ko. Ayos lang kami. Hindi ko sinabing I miss you, hindi ko sinabing mag-ingat ka, at ramdam ko ang pagtataka niya. Natahimik siya saglit. Raquel, may problema ba? Tumingin ako kay Ruben na nakatalikod, abala sa pag-aayos ng mga sinampay. Yung taong kasama ko halos araw-araw, yung taong nagparamdam sa akin na kamahal-mahal ako, na may halaga ko. Hindi lang ako yung babaeng iniwan sa ere, pinagpalit sa iba. Wala akong naisagot kay Mike, kaya naman ang sinabi ko na lang, pagod lang ako Mike. Sige na, marami kasi akong ginagawa. Tapos binaba ko na yung tawag. Hindi ko na siya hinintay na magsalita pa. Hindi ko na siya hinayaang magtanong pa. Paglabas ko, nakita kong nakaupo si Ruben. Wala siyang sinabi. Hindi rin siya tumingin sa akin. Ruben, tawag ko niyang mahina. Hindi ko papakailaman yan. Yun agad ang sinabi niya. Anak ko pa rin si Mike. Tumango ako. Ikaw pa rin ang makakaayos ng problema niyo. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hinawakan ko yung kamay niya. Kapag handa ka na, sabihin mo na sa kanya ang totoo, Raquel. Na alam mo na lahat. Na alam mo nang may pamilya na siya. Para malaman na rin ng mga anak mo, mas mainam na ikaw nang magsabi sa kanila. Kesa sa huli, malaman pa nila sa ibang tao. Putulin mo na ang relasyon yung dalawa. Kesa habang buhay kayong naglulukuhang dalawa. Tumango ako kay Ruben. Mula noon, lalo kaming naging malapit na dalawa. Hindi dahil sa pisikal, kundi sa emosyon. At isang gabi, habang nag-aayos ako ng lamesa, nag-uusap kaming dalawa ng seryoso. Raquel, sabi niya, alam kong mali ang nangyayari sa ating dalawa. Mali sa mga mata ng tao, pati na rin sa mata ng Diyos. Alam kong hindi ko dapat mahalin ang babaeng minahal ng anak ko, asawa ng anak ko. Pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Tumayo siya at humarap sa akin. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ko. Kung titigil na tayo bukas at sasabihin mong tapusin na natin to, tatanggapin ko, Raquel. Pero kung mananatili ka, aalagaan kita hindi bilang manugang, kundi bilang babaeng importante sa akin. At doon ako tuluyang naluha, Miss Kay. Hindi dahil sa kanyang pangako, kundi dahil yun ang unang beses sa buhay ko na may nagsabing pipiliin naman ako. Simula noon, mas naging madalas ang pagkakalapit namin. Mas naging normal ang paghahawak namin ng kamay sa tuwing kami lamang. Mas naging pamilyar ang presensya ng isa't isa. At oo, madalas may nangyayari sa aming dalawa, pero may respeto kami. May pag-iingat at laging may takot na baka may makaalam. Hindi kami nagtatago dahil nahihiya kami. Nagtatago kami dahil ayaw naming masira ang tahimik na mundong binuo namin sa loob ng bahay. At sa tuwing tumatawag si Mike, wala akong ibang sagot kundi maayos kami. Kasi totoo naman, ngayon talagang maayos na maayos kami. Sa paglipas ng mga araw, tumawag si Mike. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng tapang noon. Siguro dahil okay na ako. Naka-move on na ako. Siguro dahil sawa na akong magtago ng sakit. O baka naman dahil natuto na akong mahalin ang sarili ko. Pero isang gabi, habang nakaupo ako nun sa sala at nag-aayos ng mga gamit ng bata, tumawag nun si Mike. Hindi ko sana balak sagutin, pero sa dami ng oras na lumipas, na puro liko, alam ko na kailangan ko nang tapusin ang lahat. Tama si Ruben. Mas mainam na tapusin ko na ang kung anong meron kami ni Mike. Tama na ang lokohan. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Raquel, kumusta kayo? Kumusta si Papa? Yung mga bata, kumusta? Mike, diretsong sagot ko agad.
Kailangan nating mag-usap. Nabigla siya. Tungkol saan? Alam ko na lahat, Mike. Natahimik siya bigla. Anong alam mo? Mahina niyang tanong. Alam kong may pamilya ka na riyan. Alam kong may 3 anak ka na. Alam ko lahat, Mike. Matagal na panahon ko nang alam. Hindi ko lang sinasabi. Hindi siya agad nakasagot. Narinig ko yung malalim na pagbuntong hininga niya, na para bang napaupo na lamang siya. Raquel, mahinang bulong niya. Sorry. Pasensya ka na. Hindi ko ginusto, hindi ko naman sinadya, pero hindi ako umiyak doon, Miss Kay. Dahil siguro wala na rin naman akong mailuha. Sinabi ko na lamang sa kanya, lahat ng hinanaing ko, lahat ng hindi ko masabi-sabi noon pa. Matagal kitang hinintay. Naniwala ako sa mga pangako mo. Naniwala ako na babalikan mo kami. Nababalikan mo ko. Na may asawa pa ako. Pero hindi ko sukat akalain, Mike, na magagawa mo yun. Pero nangyari na. Raquel, bigla niyang sabi, hindi ko sinadya kung alam mo lang. Na-homesick ako dito. Nangyari na lang na napangiti ako ng mapait. Ilang taon, Mike? 3 anak ka dyan. Hindi yun nangyari lang. Ginusto mo yun. Paulit-ulit. Tahimik ulit siya. Hindi ako nagtatanggol. O hindi ko pinagtatanggol ang sarili ko. Alam ko ang kasalanan ko. Pero ayokong mawala kayo. Ayokong mawala ka pati na rin ng mga bata. Ayaw mong mawala. Pero hindi mo kami inisip na unti-unti mo kaming sinisira habang binubuo mo ang pamilya mo dyan. Tas sasabihin mo ayaw mo kaming mawala. Matagal ka nang walang asawa dito sa Pinas. Matagal ka nang walang babalikan dito. Raquel, humihikbing sabi niya, pasensya ka na. Nalungkot ako. Napagod ako. Ang layo mo. Ang layo niyong lahat. Na-homesick ako. Hindi ko gusto yung nangyari pero nandyan na eh. Patawarin mo ko. Hindi ko dapat maramdaman ng awa. Pero siguro tama siya. Napagod din siya sa buhay. Malayo kami. Malayo siya. Pareho kami. Pero hindi ibig sabihin nun tama ang ginawa niya. Mike, hindi na kita habulin. Ha? Hindi ako maghahabol sa'yo. Hindi kita kukunin, hindi kita aagawin sa kanya, hindi kita pipiliting umuwi. Hindi ko pipigilan kung saan ka masaya. Pero Raquel, please, hindi na. Sagot ko ng diretso. Walang galit. Natahimik ulit siya na tila tinanggap na niya ang naging pasya ko. Mananatili kami rito, pero hindi na bilang pamilya mo. Dahil matagal mo nang winasak ang pamilya natin. Sa unang pagkakataon, hindi na kami nagbangay ang dalawa. Hindi kami nagsigawan. Para bang 2 taong parehong napagod, parehong nasaktan, parehong tinanggap na hindi na kami magkakabalikan. Na hindi na maibabalik pa ang dati. Bago niya binaba ang tawag, sinabi niya na, pasensya ka na. Kung huli na ang paghingi ko ng tawad, Raquel. Hindi ako sumagot. Wala nang I love you. Wala nang I miss you. Ang meron na lamang ay pagpapakawala. Pagbibigay laya. Gabi noon, nung pinaupo ko sa sala ang mga anak ko, nagtataka nga sila kung bakit seryoso ko. Sinabi ko sa kanila ang pinaka-importanting bagay. Na may pamilya ng iba, ang kanilang ama sa abroad. Na hindi na kami nito babalikan pa. Na hindi na siya uuwi para sa amin. Pagkatapos kong sabihin yun sa kanila, ramdam na ramdam ko yung sakit na nararamdaman nila. Yung iyak nila, yun yung masakit, Biskay. Pero tama lang siguro na malaman na nila ang katotohanan. Lumapit yung bunso ko sa akin at yumakap sa akin. Pero yung panganay ko, iyak ng iyak.
Hindi ko matanggap ba? Kahit anong gawin ko, hindi ko matanggap yung ginawa ni Papa. Umupo ako sa harapan niya, pinilit kong hawakan ang kamay niya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo siya agad. Hindi ko sinasabing masama siyang ama. Ang sinasabi ko lang ngayon, tapos na kami. Parang hindi siya makahinga sa bigat, kaya hinayaan ko lamang siyang umayak. Ito ang iniiwasan ko noon. Ang makita ko silang nasasaktan. Kinabukasan, tumawag ulit si Mike. Hindi ako ang kinausap niya, kundi ang mga bata. Nag-usap silang mag-aama. Kita ko ang pag-iyak ng panganay ko, pati na rin ang bunso ko. Narinig ko rin ang paghingi ng tawad ni Mike sa kanyang mga anak. Sorry. Pasensya na kayo mga anak. Alam kong nasaktan ko kayo. Umiyak yung panganay ko pero slowly, sinabi niya na, masama ang loob ko sa inyo, pero hindi kita kakamuhian dahil tatay pa rin kita. Pagkatapos kinausap ako ni Mike, Raquel, salamat. Salamat kasi hindi mo ako sinira sa mga bata. Hindi mo hinayaang kamuhian nila ako. Pagkatapos noon, nakita ko sa pintuan si Ruben. Kumusta? Tanong niya. Tapos na, sagot ko. Tanggap na nila? Hindi pa. Pero siguro darating din. Pagdating ng panahon, matatanggap din nila. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga bata at niyakap ang mga to. Sa ngayon, ilang taon na rin ang lumipas mula nang mangyari ang lahat ng kinukwento ko. Kung babalikan ko ang sarili ko noon, pagod, durog, at halos wala ng ganang mabuhay. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong kaya ko nang magsalita ng walang galit, walang puot, kundi puro pasasalamat. Ngayon ko lang lubos na naintindihan na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang magtagal para masabing totoo. Minsan may mga taong dumarating para buuin ka, para sa susunod na kabanata, hindi para maging katapusan mo, kundi para maging tulay sa mas maayos na buhay. At iyon, si Ruben. Dahil sa buwan-buwan na padala ni Mike, hindi ako naging gastador at inipon lahat para sa mga anak ko. At dahil sa paggabay at payo na rin ni Ruben, hindi ko sinayang yung perang yun. Hindi ko ginastos sa mga luho. Hindi ko pinalipad sa hangin. Ginamit ko para tumayong muli. Nakapagpatayo ho ako ng malaking grocery store sa palengke. Seryosong negosyo. May sariling delivery van, may mga tauhan. Hindi ko nga akalain na makakaya ko yun. At yung bakanting lupa ni Ruben, na pangarap niya noong matayuan ng apartment, ako ang nagpatapos noon. Ako ang nagpatayo ng mga pinto at silid na ilang pamilya na rin ngayon ang naninirahan. At bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Magmahal ka pa. Bata ka pa, Raquel. Hindi lang si Mike. Hindi lang ako, ang lalaki sa mundo. Gamitin mo yung naiwan kong lupa. Sa kinabukasan yung mag-iina. Yan na lamang ang tanging seguridad na maiiwan ko sa inyo. 2 taon na mula nang pumanaw si Ruben. At sa totoo lang, Miss Kay, hindi naging madaling tanggapin. Hindi ko pinangarap na malasap ulit ang pagiging mag-isa. Hindi ko pinangarap na mawala siya ng ganoon kabilis. Isang araw, malakas lang siya, pero kinabukasan, dinala na namin siya sa ospital dahil sa pananakit ng dibdib. At bago ko pa man maunawaan ang lahat, wala na siya. Iniwan na niya kami. Hindi ako umiyak ng malakas, hindi ako nagwala, hindi ako nagtanong ng bakit. Tahimik akong umupo sa gilid ng kama. Hawak ang kamay niyang malamig, habang ang mga anak ko iyak ng iyak. Tahimik ako, pero ramdam ko na parang unti-unti na namang ginigiba ang puso ko. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging bulong ko na lamang na narinig sa sarili ko, salamat Ruben.
Noong una, hindi natanggap ng anak ko ang pagkawala niya. Parang si Ruben na rin kasi ang kinilala nilang ama. Kung durog ako, mas durog ang mga bata. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting naghilom ang sugat. Nung libing niya, nakita kong umiiyak ang panganay ko ng tahimik habang nakayuko sa kabaong. Dumating din ang kanilang ama. Bilang respeto sa akin, sinabi ko sa kanya na huwag niya nang isasama ang kanyang pamilya roon. Hindi kami nag-usap ni Mike. Tama na yung paghingi niya ng sorry. Pero sabi ko nga sa kanya, hindi ganun kabilis magpatawad. Hindi na kami nagkabalikan ni Mike ever since. Hindi na rin namin inisip na gagawin pa. Ang relasyon namin ngayon ay para na lang sa mga bata. Walang away, walang sumbatan. Pag tumatawag siya, nangungumusta siya. Naging tahimik ang buhay niya roon. May sariling pamilya. At ako, masaya na rin sa buhay ko. Pareho kaming may respeto kahit wala nang relasyon. Isang beses, nag-message siya. Raquel, salamat sa ginawa mong pagpapalaki sa mga bata. Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Pero salamat. Dahil kahit papano, ginawa mo akong mabuting ama sa paningin nila. At dito na po nagtapos ang kwento naming dalawa. Sa ngayon, 3 ang dalang responsibilidad ko. Negosyo, ang mga anak ko, at ang alaala ni Ruben. Hindi ako nagkaroon ng fairy tale ending. Hindi kami nagkabalikan ng asawa ko. Hindi na rin ako nagpakasal pa sa iba. Hindi ako naghanap ng iba. Ang kwento kong ito ay tungkol sa isang lalaking hindi ko akalaing iibigin ko. Hindi namin pinangalandakan ang pagmamahal namin. Pero, totoong inibig ko siya. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Muli, maraming salamat po Miss Kay sa pag-share ng aking kwento.